Ito ang bypass road na matatagpuan dito sa bayan ng Alaminos at malaki ang papel nito sa ating mga biyahero para makaiwas tayo sa sobrang traffic kung doon tayo dadaan sa pinakasentro ng bayan ng Alaminos. Kaya malaking bagay talaga ang paggawa ng bypass road na ito para sa ating mga biyahero para makaiwas tayo sa posibleng mararanasan natin sa sobrang traffic kung doon tayo dadaan sa pinakasentro nitong bayan ng Alaminos. At kasunod naman ito ang bayan ng San Pablo na kung saan wala na siguro mga motorista, mapamotor man o malaking sasakyan ang dinadala na hindi nakakaranas sa sobrang traffic dito. Kaya ngayong araw, bibisitahin natin ang bypass road na ginagawa dito sa San Pablo. Nakarugtong naman sa bypass road ng Alaminos. Dahil marami sa atin ang hindi nakakaalam na may ginagawa palang bypass road dito. At magtanong-tanong na rin tayo sa mga tao dito kung ano ang ilan sa mga dahilan kung bakit ito ay matagal na hindi natapos. Good morning. So, nandito ako ngayon sa bypass road ng Alaminos. So, ang kabilaan man ito ay ang yung Islex South Luzon Expressway. So, ngayon ito ang bypass road ng Alaminos. Nandito ako para i-update natin yung bypass road naman ng San Pablo. Ang karugtong nito mga kabintong. So, titingnan natin ngayon yung bypass road ng San Pablo at yun ang i-update natin ngayon. So, antabay lang at papunta na ako doon ngayon. Dito sa Barangay San Miguel sa bayan ng Alaminos, dito tayo mag-umpisa. Papunta naman tayo sa Barangay San Vicente. Doon naman papunta ng Chaong. Mula dito sa Barangay San Miguel sa bayan ng Alaminos, ang lalakbayin natin ay mahigit kumulang sa 10 kilometro. Papunta naman sa Barangay San Vicente sa bayan ng San Pablo. At dito naman tatawiran naman natin itong kalsada na ito na tinatawag na Lipa Alaminos Bypass Road at papunta naman ito sa bayan ng Lipa. Mula dito tanaw na natin ang Arco. Hindi ko alam kung anong barangay na yan, pero hindi tayo tutuloy dyan. Dito tayo sa rough road dadaan. Dahil ito na ang pinakabungad nitong bypass road ng San Pablo. Dito tingnan natin itong tulay na ito kung malalim. Hindi naman to. Ayun, nandito pala ang yan, medyo malalim nga itong tulay na ito mga kabintor. Malalim. Ang lalim ng tulay. Ang laki ng kalsada na ito, 4 lanes. Malalim talaga mga kabintor. Napakalalim ng nila. Dito naman marami na ako nakikitang nagbabike. Sa sobrang lapad kasi ng kalsada dito, napakagandang magbabike dito. At wala pang gaanong dumadaang sasakyan, kaya peaceful ang magbike dito. So mga kabintor, nandito na ako sa bypass road ng San Pablo.
So sa bungad pa lang, rough road pa, hindi pa siya tapos. So hindi ko alam kung sako pa ito ng barangay San Miguel. Itong ano nito, itong bungad na ito. So ang katabi naman nito yung Islex. So matatapos ang bypass road na ito doon naman sa barangay San Vicente. So pupuntahan natin ito, babaybayin natin ito at titingnan natin kung ano na mga update ng bypass road na ito. Ano. Makikita natin ang nakaparalel na kalsada sa bypass road na ito. Yan ang tinatawag na South Luzon Expressway na kasalukuyan ding ginagawa dito. Makikita nyo rin dito ang napakalapad na kalsada dito at mayroon itong 4 na linya para sa mga sasakyan na paroon pa rito. Dito may natatanaw na ako mga heavy equipment tulad ng grader, pison at sa kabila naman itong backhoe. At ang rough road dito ay hindi naman ito ganong kahabaan, medyo maikli lang ito. At kayang-kaya na magtagusin ng motor. So mga kabintor, makikita natin ang kalsada dito. 4 lanes ito mga kabintor, ano? Pero hindi pa siya fully simentado. Mayroon pang mga portion na rough road dito. Makikita nyo sa dinadaanan natin, mayroon pang mga rough road. So makikita naman natin dito, ang mga produkto nila dito, mayroon silang mga lansones. At saka yung karamihan dito ay saging. So napakaganda ng kalsada dahil 4 lanes. Malapit-lapit na talaga ito. Hindi ko alam kung bakit matagal itong natapos mga kabintor, no? Pero sa ngayon, accessible naman siya. Hindi ko lang alam kung doon sa dulo ay accessible din. Ngayon maghanap tayo ng mapagtanungan dito at tanungin natin kung bakit ito matagal natapos at ilang taon lang ang dapat ang project na ito ay matapos na. Good morning. Anong barangay na ito? Santa Veronica. Santa Veronica. Saan magtatapos ang ano nito? Ang itong bypass road na ito, saan magtatapos? Anong barangay? San Miguel. Doon, San Miguel. Di. San Miguel Alaminos yan. San Miguel San Pablo yan. Dito may San Miguel. Dalawa pala San Miguel. Yan San Miguel Alaminos. Oo. Ito naman San Miguel San Pablo. San Pablo. Doon ito magtatapos itong bypass road na ito. Oo. Pag kumanang ka, diretso ka ng bayan. Oo. Ay pag kumaliwa. Pag kumanang ka man, diretso Santiago, San Bartolome na yan. Dito naman, ayun, labas mo dito yung San Miguel. Yung San Miguel na, Alaminos. So, may alam ka ba kung anong taon ito matapos? Yung ano na ito? Ang sabi nila, 5 taon ng kontrata. Ang problema, mayroong mga right of way. ng lupa na Right of way. yung pinaka gusto nila mabilita ng mataas kaya napending yung mga Oo, yung mga rough road dyan. Oo, lalo na yung do sa dulo. Sabi, ang may-ari ng lupa, abogado at saka pulis. Oo. Siyempre, Ibig sabihin, sa right of way lang nagkakatalo. Kaya hindi natapos itong bypass road na ito. Oo, dapat matagal lang tapos to. Oo, dapat ha. Oo, kasi 5 taon lang ang kontrata ng dito eh. Oo. Ay, magli-5 taon na yata. Kaya nga. Pero ito, sementado na hanggang doon. Oo. Ah. Naman daw dyan ay
Ang iba yata yung mga hindi pa bayad kaya hindi sila pumapayag. Hindi pa sila pumapayag na ipasiminto. Pero malaking bagay na sana kung matapos, oh. Oo. Makaiwas tayo sa traffic dito. Sobrang traffic dyan sa ano, bayan. Kaya ano kasi dito, yung kung pumayag lang yung may mga lupa, tapos na. Oo. So, sige, salamat. Ganun lang yung ano lang, pag kumaliwa ka, diretso ka ng bayan uli ng San Pablo. Oo. Tapos pag kumain ka, diretso ka ng Chaong. Ito kasi hindi ko lang alam kung lusot na hanggang Chaong to. Subukan ko lang, i-update ko lang kung lusot na hanggang Chaong. Ibig sabihin, San Miguel ng San Pablo. San Pablo. Hindi makikita mo naman kasi may rough road doon. Oo. Rough road. Makikita mo karsada, yan, San Miguel yun. San Miguel yun. Tapos pag tumawid ka ng tulay, San Bartolome. Oo. Pag, Taga rito ka lang ba? Oo. Akala ko Bisaya. Kasi karsada. Ang karsada kasi po ano yan eh sa Bisaya na ano, term. Oh. Yung term namin yan. Ibig sabihin, ulitin ko lang. Yung San Vicente, barangay San Vicente, iba pa yun. Ay, pa, malayo-layo pa. Malayo pa yun. Malayo pa yun. Malayo pa pala. Okay. Thank you. So, no? Ayon sa aking nakausap dito mga kabintor, ito palang project na ito ay within 5 years lang matatapos na ito. Pero dahil sa mga issue ng right of way, hindi ito matapos-tapos dahil sa issue na yon. Kaya hanggang ngayon may makikita tayong mga rough road pa na daan dito. So ngayon tutuloy-tuloy tayo doon sa San Miguel, San Pablo naman daw ang pinakadulo nito. Titingnan natin kung yun na ba yun ang pinakadulo. So yun, tuloy-tuloy tayo doon. Ito na yung sinasabi ng aking kausap na barangay San Miguel, dahil pagdating ko dito sa rough road, ito na palatandaan ko. Kaya ngayon ang iniisip ko dito sa crossing nito, wala tayo tagusan, kaya ang iniisip ko dito, doon ako dadaan sa pinaka sentro nitong bayan ng San Pablo. So yan, I love San Miguel. Ito pala yung San Miguel, San Pablo. Tingnan muna natin sa mapa. Okay, putol pa pala talaga siya. Putol pa siya hanggang dito sa San Miguel. So ngayon maghahanap tayo ng alternative route. Papunta naman dito sa ano, kasi dito hindi tayo makadaan dyan dahil sticks yan. So ibig sabihin pupunta pa tayo ng San Pablo City bago natin marating itong ano na ito, itong karugtong naman ito. So
ako sa barangay San Vicente. Dito yung pinaka-nasuta ng bypass road na ito dahil hindi tayo nakabot doon sa San Miguel San Pablo, barangay San Miguel San Pablo. Kaya umito tayo sa Buntabot Bayan at dito tayo magsimulang ulit para daanan itong bypass road na ito papunta doon sa ano na ito, papunta naman doon sa barangay San Miguel. So pagdating natin sa barangay San Miguel, hindi na tayo makalusot at mabalik na naman tayo dito. So ito ang ano, ito na yung Maharte Highway. So ito ang pinakadulo ng bypass na ito dito sa barangay San Vicente. So ito ang Maharte Highway. Yan, papunta ng Vico yan. Dito naman ay sa San Pablo. Ito mga kamintor, nandito ako ngayon sa barangay San Vicente, dito sa San Pablo. So ito ang pinakadulo ng bypass road na ito, dito sa San Pablo. San Pablo bypass road, ito ang pinakadulo at lusot na ito dito sa highway. Kaso nga lang mayroong portion dito na kinukumpuni pa nila, ginagawa pa nila mga kamintor. Yeah. Yan po yung portion dito na ginagawa nila. So, konting-konting lang, ilang metro na lang yan at makikita na natin yung pinaka-highway nitong bypass road na ito. So, yan. Okay. Tuloy-tuloy na tayo doon. Ito naman ang ginagawang kalsada dito at makikita natin dito ang mga kabilya na pinupurma para gawing poste sa gagawing tulay dito. At ang sabi sa aking napagtanungan kanina, pwede na daw tayong makadaan dito sa rough road na ito.
Okay mga kabintor, nandito na ako sa kalagitnaan ng kalagitnaan itong bypass road, pero hindi ko alam kung anong barangay na ito. Pero galing ako ng San Vicente, barangay San Vicente, doon sa pinakadulo nitong bypass road na ito. Ngayon, i-try kong tatagusin ito papunta naman ng barangay San Miguel, San Pablo. Yung dinaanan natin kanina, kung ito ay makatagos ba tayo doon. Baka hindi ko lang alam ang daan doon, kaya umikot pa ako doon sa pinakabayan. Ngayon, i-try nating daanan ito, kasi ang sabi sa akin noon, doon sa aking pinagtanungan, ay tagos na daw ito. Pero hahanapin natin yung daan na pwede natin matagusan papunta ng barangay San Miguel sa San Pablo. Okay mga kabintor. So ngayon pala mga kabintor, itong kalsada na ito mula doon sa barangay San Vicente papunta naman doon sa barangay San Miguel, Alaminos ay nasa mga 10 kilometro ito mga kabintor. Humigit kumulang 10 kilometro mga kabintor. Kaya lang, ang sabi sa ating napagtanungan kanina, dahil sa issue ng right of way, hindi talaga ito matapos-tapos magpasa hanggang ngayon. Ang pinaka-estimated na matapos ito within 5 years lang. Pero dahil sa issue nga na right of way, hindi talaga ito matapos-tapos mga kabintor. Kaya magpahanggang ngayon, hindi pa natin madadaanan ito ng maayos. So yun lang mga kabintor, ang aking update ito. At sa ngayon, tatagusin na natin ito papunta doon sa barangay San Miguel. Kung hindi naman tayo makatagos doon, babalik tayo, papunta naman tayo, iikot naman tayo doon sa pinakabayan nitong San Pablo mga kabintor. Okay? Okay, makikita natin dito yung mga beam at saka yung forma ng poste at yung mga crane na siyang magbubuhat sa mga poste para sa gagawing tulay dito. At makikita rin natin dito yung mga tao na nag-umpisa ng gumagawa. Yan po ang mga crane at saka yung boom na tinatawag nila. Yan. So makikita natin dito puspusan na paggawa nila sa tulay na ito. Mayroon din grader at saka bulldozer. Ngayon naman natatanaw ko na yung dead end. Kaya hahanapin natin ngayon kung saan tayo pwedeng makalusot dito. At marating natin yung kalsada na nilusutan natin kanina. Dito hinahanap ko na kung saan ako po pwedeng lulusot. Kaya nagmasid-masid muna ako. Pero ang problema, wala akong napansin at wala akong nakitang may dumadaan. Kaya tira bahala na lang itong gagawin ko ngayon. Pero kung susundan ko yung sinasabi kanina, pagdating ko dito, liliko daw ako pakaliwa. Pero ang pinipili ko ay dito ako sa kanan. Sige, bahala na kung saan ako makarating dito. Babalik na lang ako dito sa kaliwa. At dito may nakikita na nga akong daanan ng tao. Kaya nag-alangan pa akong pasukin. Pero napagdesisyonan ko na pasukin ko na lang talaga. So ito naman yung makikita natin dito. Medyo gubat pa. Napakalaki ng mga kahoy rito at niyog. Ang tatangkad ng mga kahoy dito. Yan o. Napakaganda. Malilim. Kaso nga lang daanan nga lang ito ng tao. Hindi ito daanan ng mga motor.
Naghanap-hanap na nga ako dito ng mapagtanungan. At buti naman at mayroon ako nakasalubong ditong nakamotor. Ang sabi niya sa akin at tinuro niya sa akin na diretso lang daw ako. Ang hirap nitong ginagawa ko ngayon. Dito natanaw ko na yung highway na nilusutan natin kanina. At medyo masaya na ako dahil nakita ko na yung highway. Malapit-lapit na talaga akong makalusot. May nakasalubong pa ko dito nakamotor. At meron lang pala itong maliit na lagusan. Yan o, nakapader pala yan, naka barbed wire. Pero may maliit lang itong lagusan yan. Ito, yan o. Okay, diretso na ako dyan. Kung makikita natin dito sa drone video, mayroon pala talaga siyang kalsada oh. Malaki-laki pala talaga makalusot yung 4 wheels. Kaso nga lang nag-iba ako ng landas doon sa tinuturo sa akin kanina. Kung sinunod ko lang pala yung tinuturo sa akin kanina, masumpungan ko yung kalsada na yun. Okay mga kabintor, so yung dinaanan ko kanina pala, yung daan lang ng tao ang pwedeng makadaan at saka motor. Meron pa palang ibang daanan bukod doon na pwede makadaan yung 4 wheels. Pero sa ngayon, mga motor pwede nang makatagos doon sa San Vicente. Mula dito papunta na San Vicente, pwede na makatagos yung mga motor sa bypass road na ito. So yan po. So yan po mga kabintor, hanggang dito lang ang ating video mga kabintor. At sana kung magustuhan ninyo, paki-share naman. At paki-like naman sa ating video mga kabintor. Maraming salamat po. Thank you.